Hi guys, during my webinar and sometimes sa mga social media ko may natatanggap ako mga ganitong questions. People who are curious if totoo ba talaga na pwede kang kumita ng malaki sa pagiging virtual assistant or sa pag-freelancing. So alam na natin talaga na totoo yan. Right? So kaya lang, a lot of people, and it's okay, they are confused kung totoo ba talaga yon, 'di ba? And actually, during my webinar, nitaka ko kasi meron talagang mga tao na, totoo pala talaga yan na pwede kang kumita ng ganito. Alright, so sasagutin natin yan. So this is Do, and in my channel, I talk business. So particularly forex trading here in my channel, freelancing or work from home jobs, business and opportunity. So let's go. Sagutin natin to. So okay, so I've been freelancing for 7 years and I have been juggling business, online businesses, freelancing, and business opportunities in and out dito sa internet. Okay, so particularly, I work on businesses in the US, and aside from that, I'm doing forex trading. Okay, but this time, ang pag-uusapan natin is yung virtual assistant opportunity or mga freelancing. So yun nga, tanong din sa akin to ng mga tao ng webinar. And sasagutin natin very straightforward, yes, pwede kang kumita ng ganyang kalaki up to 6-figure na income. Alright, pwede talaga. Yan. Pero syempre, most of the time, kailangan at least 2 yung clients mo, at least 2 yung kliyente mo for you to get that income. But for some people, kahit isa lang yung kliyente nila, kumikita sila ng 6-digit or 6-figure income. Pero syempre, may mga challenges bago mo makuha naman yung ganong klaseng income, 'di ba? Okay, so para mas magets nyo, ipapakita ko sa inyo to. Alright, so this is one of the agencies here in the Philippines na magandang agency talaga. Okay, magagandang agency to. Pero ipapakita ko sa inyo, sample lang to. So this agency, maganda sila magbayad. Okay, let's say for example, for a full-time assistant, let's say ito ay, ano ba to? Virtual assistant, digital marketing, social media manager, ewan ko, nakalimutan ko na. But normally, ayan, $1,999 a month for a full-time assistant and $1,299 naman a month for a part-time assistant. So that means, ito yung, pag nag-apply yung isang negosyo sa US, for example, business owner ka sa Amerika, nag-apply ka dito sa agency na to at sabi mo, gusto ko ng virtual assistant. Sa US ka, kliyente ka. So, ang babayad mo sa agency is $1,999 a month. So, that is around $115,000. So, yan yung bayad nung business owner. Kung part-time naman ang hanap niya, that's $1,299, okay? Ulitin ko lang guys hindi ito yung sweldo mo as a virtual assistant. Ito yung bayad nung kliyente sa agency dahil naghahanap siya ng virtual assistant. Pero dahil dumaan ka sa agency, normally, kalahati lang yan yung makukuha mo. Okay, so let's say for example, dahil agency, nag-apply ka and under agency ka, ang makukuha mo lang dyan, let's say kalahati lang, $1,000. So normally, kalahati. Okay, so bibihira din naman yung mga agency na 50-50. So normally 60-40. Pero itong agency to magandang malaki sila magpasahod. Okay, so kalahati niyan, so that's roughly around 55 to 58,000 pesos. So depende, a month. So pwede na rin 58,000 pesos. And you are just a virtual assistant work yung ginagawa mo. Okay, so yung sabihin you don't go to office, hindi ka nagbabiyahe, nagko-commute, nasa bahay ka lang, and you're earning 58,000. So okay na rin. Paano magiging 6-digit yan? So, kung under agency ka, kumuha ka ulit ng isa pang kliyente na ganun yung halaga. O, di 6-digit ka na yan. Pero yun nga, magiging 6-digit ka kung direct yung client mo na to. For example, kliyente mo siya under agency. O, i-compare mo, what if yung kliyente mo hindi dumaan sa agency? What if yung kliyente mo diretso na kinuha ka as virtual assistant? So, yung $1,999 na yan or $115,000, sweldo mo na yan buo. Okay? Ito yung sinasabi ko na sa isang kliyente lang, naka 6-digit na income ka na. Pero ang challenge talaga is yung maghanap ka ng kliyente. Kasi normally, pag maghahanap ka ng kliyente, ikaw talaga yung maghahanap ng mga business owners niyan in the US. And ikaw yung magko-close ng deal and etc. Pero ang maganda nga pag may agency ka, a lot of agencies out there din na alam ko na din, aside from ganyan, malaki sila magpasahod.
Meron din silang mga mandated benefits na binibigay, may HMO kang matatanggap. So, okay na din if you are working under an agency. Okay, gagalingan mo na lang para yung kliyente mo tuloy-tuloy. Pero ayun, pwede bang kumita ng 6 digits sa isang kliyente? Yes, lalo na kung direct client. Pero if you're not that person na you cannot market yourself, mag-work ka under agency, so you still earn half of that, diba? So, paano ko masasabi na ginagawa talaga yun ng mga tao sa US? Kapag yung mga business owners sa US, nag-hire sila ng someone from the Philippines or maybe India or maybe someone outside their country na mas mababa ang bayad, yan lang yung binabayad nila. So, mayroon akong next na ipapakita sa inyo. So, guys, ito naman yung binabayad ng mga business owners sa Amerika na kung saan yung virtual assistant nila are US-based. Compare natin let's say yung mga entry level, ayan, $3,200. So, for entry level, $3,200, that's $185,000. Yan yung mga baguhan. Pero halimbawa, matagal ka na, like ako 7 years na ako freelancing and digital marketing specialist. So 5 years plus experience. So dapat, kung ako naka-base sa US, dapat ang ibabayad sa akin $5,000 or tumataginting na 390,000 pesos. So yun yung sweldo ko kung nasa US ako. 'Di ba? Kaya itong mga business owners, naghahanap sila ng mga empleyado in the Philippines or somewhere outside their country like India, Philippines yan, para mas maliit yung binabayaran nila. Kasi balikan natin yung picture. Kasi diba, tignan nyo, kapag dito sila nag-hire sa Philippines, instead of 5,000 yung 5,000 yung ibabayad nila, $5,000, $1,999 na lang. So nakatipid sila ng $3,000 kapag nandito sa Pilipinas yung hina-hire nila. Kaya totoo yan, guys. Totoo talaga. So of course, if you're based here, hindi sila magbabayad ng $5,000. Pero dahil nandito tayo naka-base, ganyan. So, diba? So, pwede ka talagang kumita ng malaki. Totoo talaga. So, let's say dito sa Philippines ka naka-base, tapos may kumikita ka ng kalahati lang yan kasi agency yan eh. Unless direct client ka ha. Okay, ina-explain ko yan sa mga training ko. So, anyway, since agency ka, kalahati lang yan. So, $1,000 normally, kalahati lang kasi. Alright, so dahil 1,000, nasa mga 58,000, tama? And kung kukuha ka pa ng isang kliyente na ganyan din, makakakuha ka ng ganyan din ang halaga ng ibabayad sa'yo, that's already 6-digit income for 2 clients. Okay, so nasa bahay ka lang, pwedeng, like ako, ang trabaho ko, social media manager. So, I have more flexibility. So, ibig sabihin, I can work anytime I want. Yan yung usapan ko with the client. Gusto nila, mas flexible ako so that they can also be flexible kapag may kailangan sila. But most of the time, I only work, namamanage natin yan. Okay? So, yun lang. So, totoo talaga, guys. So, that's my answer. So, dito lang, stay tuned lang kayo sa channel ko because I talk about business, freelancing, opportunities, and stay tuned kasi may mga webinar akong nilalabas. And other than that, itong channel na to, marami rin kayo makikita about forex trading, which is also very, very popular na ngayon na opportunity. And I'm also a forex trader. Okay? So, thank you guys. Bye.